Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga skriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang magawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilekterya at hinabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang upuang pagpandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat isa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat isa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat isa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itinataas. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating sermon responsory ay, sa iyong kapayapaan, Diyos ko ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko ako'y alagaan. Okay. It is in English about peace. In your peace, para sinasabi, my God, please take care of me. Peace. Si Nanay Junicia, sabi niya one time, oh my God, ang hirap-hirap mag-aral na English. Nakakalito. Oh my God, imagine, tingnan mo, pag sinabing kapayapaan, peace. Pag isda, peace pa rin. Pagka mukha, peace pa rin. Tapos, nakitira ako sa subdivision, may piece 1, piece 2, piece 3. Oh my God. In the Bible, the word peace is translated as shalom. Shalom. Pronounce it, please. Spell it for me, please. Pronounce it again. And shalom has two connotations. Dalawa ang ibig sabihin ng shalom. One, shalom means giving peace. P-E-A-C-E. The other one is shalom means being one piece again. P-I-E-C-E. So when you are at peace, you become one piece. Kaya pala, last year, pag sinabing healing, it means becoming whole. W-H-O-L-E. And becoming whole is being one piece again. At yung being one piece, that means you become at peace. Kaya, payapa ang isang tao kapag buo ang loob niya. Payapa ang isang tao kapag buo ang pamilya niya.
Payapa ang isang tao pag buo ang emosyon niya. Payapa ang isang tao kapag buo ang kanyang pag-iisip. But it doesn't mean na pag buo ka, you are free from problems. In some other situations, ang problems become our brokenness. So yung brokenness na yun yung kalaban ng peace. Yung mga problema, kalaban ng peace. Sa Biblia, one time meron akong nakita sa convent, nakalagay, peace is not simply an absence of conflict, but peace is the presence of God. Ibang level ngayon to. Meaning, when you are shalom, when you are at peace, you become one piece. Buong loob mo, buong pagkatao mo. But, pag may problema, meron kang brokenness. Asa ng being one piece doon? Lumilitaw, doon sa nabasa ko, peace is not simply an absence of conflict. Meaning, kaya mo pa rin magkaroon ng kapayapaan, kahit na pa may problema ka, as long as you are in the presence of God. Amen. Bakit? Ang dalawang tao, like say, si Balbakwa at saka si Himulmol. Si Balbakwa at saka si Himulmol, pareho may problema sa pamilya. Both of them. Both of them hindi lang problema sa pamilya, may problema sila pareho sa trabaho nila. Pero si Balbakwa, bukod tangi, may pananampalataya. Si Himulmol, wala siyang pananampalataya. Between Balbakwa at Himulmol, kahit may problema si Balbakwa, mas kanyang bitbitin ang problema niya. Bakit? Kasi ginagamit niya yung kanyang pananampalataya sa problema niya. Kaya ang iba nagpapakamatay kasi they don't know how to carry yung problemang yon. At akala na bit-bit nila lahat yung problemang yon at wala silang mapagbigyan ng problema nila. Isip nila, silang ang kargang-karga noon at nakakaisip magpakamatay. Kaya nga, iba yung konteksto ng pag-iisip. Pag malakas ang pag-iisip mo because of your faith, kahit anong problema, kakayanin mo. Kaya Jesus will always invite, come to me, all you find life burdensome, and I will give you rest. Meaning that Jesus, with all our faith, He is assuring us na lumapit ka na sa Kanya. Just come closer to Jesus, and He will give you rest. Why? Because when 2 or 3 are gathered in His name, there I am in the midst. When Jesus said, there I am in your midst, that means God's presence. Meaning, lahat tayo may problema. Sinabi ko sa inyo last year, bata matanda, may ngipin wala, may problema. Ako may problema. Last year, parang review. Ate, may problema ka rin. Problema mo yung nunal mo sa ilong, nakala mo kulangot. Oh. Lahat tayo may problema. Bata matanda may problema. And nobody's exempted. Lahat ako may problema. Si Father Troy, may problema rin. Pag may sabi sa akin, ako, Father, wala akong problema. Problema mo yan. Pero wala sa problema, sabi natin. Ang problema nasa nagdadala. Buti lang tumahimik. Nasa nagdadala. Kaya nga, iba yung konteksto ng pag-iisip kapag mayroong pananampalataya. At ibang konteksto ng pag-iisip pag wala. Okay. Now, depende sa pag-iisip. Now, may iba humahanap ng kapayapaan nila sa mga maling gawain. Like, number 1, they thought they can achieve peace by having pride. Yung pride, ito yung ako laging tama, kayo laging mali, that is pride. Ito yung example ng mga Pariseo at Eskriba na kaharap ni Jesus sa Ebanghelyo. They were so proud. And they feel at peace with that
pride. Akala nila, yun ang kapayapaan. Having that peace, or having that pride in their hearts, yun ang kapayapaan nila. Pero mali. Second, ang iba, they try to be at peace by having envy. Envy. Inggit. Para bagang, pag meron silang ganon, at peace na sila. Kailangan ko na meron sa kanila, meron din ako. And that is envy. And they feel na pag meron silang ganon, like meron siyang LV, hindi dapat akong LV. Kahit man lang class AA, at least meron akong LV. Galing Pinas, galing Green Hills, at least may LV. Pero that is envy. Third, ang iba, they find peace by having credit cards. Akala na payapa sila by having such cards at meron silang access sa lahat ng material things sa kailangan nila. Ang iba, mayroong peace daw kapag meron silang exploitation ng sex relationship. Mga lalaki, kahit na pa may edad ka na, pag meron isang babae medyo maalaligid, parang nakaka-excite. Na parang bumabata ka. Na may maligid. Na nakaka-Facebook mo. Nakaka-chat mo sa YM. Minsan hindi pa content sa YM, kasi gaganon-ganon minsan yung video, Skype tayo. Pag medyo high-tech pa, FaceTime, kung meron kang Apple iPad or iMac. Pero all these things, akala mo kapayapaan. Yung sex exploitation. You feel good na, wow, parang yung misis ko, di ako pinapansin, pero ito pinapansin ako. Kamisan, usapang adult, kahit na pa, excuse me, kahit na pa, anong TULIS yan, kahit na pa anong TULIS yan, pupurol din yan. In time, it may be very exciting to have another relationship at si TULIS ay nagiging TIGAS. Pero tandaan mo, pupurol din yan at lantutay din yan. In our practice, excuse me, pero practical lang talaga, di ba? Lilipas din yan in other words. Ang mga babae, problema nila, pag may nagkakaedad na, nagiging TUYOT. Tapos, meron silang, pagka-indicate like, mga sa 40 years old ka na, meron silang mga hot flashes. Hot na nga rito, may hot flashes ka pa, patay kang bata ka, kumukulo ka na. Kaya nga, minsan, ang hirap pakisama ng mga babae, ang hirap pakisama ng babae at spellingin ang mga babae kapag merong TUYOT. Nagme-menopause na. Ang hirap. Another is, kapag ang isip nila, yung kalang parang they feel at peace kapag halimbawa na alam na meron silang emotions na makakapagpaligay sa kanila. But all these things, yung sinasabing peace, baliwala. Ang peace sa Bible na sa binasa today ay nasa humility. Kaya Jesus said, blessed are those who are exalted shall be humbled. And those who are humble shall be exalted. Yun yung kanyang huling sinabi. Ang nagpapakataas ay ibababa at ibababa ay itataas. Bakit? That was the reaction of Jesus doon sa mga Pariseo, yung ang yayabang. As in, ang yayabang. Di ba mainit ngayon? Mainit, di ba? Okay. Kwentuhan nyo isa't isa, just a little, but counting mga 30 seconds lang. Magkwento ka tungkol sa achievement mo sa katabi mo. Halimbawa, uy, ako, general manager akong ganito. Sabi mo, paano yung good sa'yo? Okay? Halimbawa, sabi mo, uy, ako, sekretary ako ng executive, or ako, doon ko sa'yo. Okay? Di ba mainit? Di ba mainit? Di ba? Okay.
Sige. Sabihin mo yung sa sarili mo, sa katabi mo. 30 seconds. Tingnan niya, di ba? Humahangin. Di ba? Pag mainit, tumabi ka sa mayabang, mahangin yan. Kita talaga meron lumagpas na hangin na maganda, di ba? Kasi ang yayabang nyo eh. Now, ano yung peace na sinasabi nito? Born out of humility. At ano yung pride? Born out of sinfulness. Ito yung implication ng sinfulness. Joel, I hope you forgive me for using your speaker as a little table. For all of you to see. There are 3 glasses. Kita nyo? Pwede. In our lives, there are 3 glasses. Now, this could be the glasses of sinfulness, the very root of pride. Now, this glass could be the symbol of our sins ng salita. Kasalanan sa salita. In words. That we sin because of our bad words. That at times we do bad mouthing sa iba. Okay? The second one is our sins, symbolized by our sins of thoughts. Yung maling pag-iisip. Yung makasalanang pag-iisip. Na may naglalakad na babae, ang tingin mo hubad. Okay? At yung pangatlo, kasalanan sa gawa. Like, leftiousness. Hindi alam ng ibang leftiousness hindi nakaka-relate. Reviewin lang natin sa iba about leftiousness, ha? Allow me. Okay. Ang sabi ni Jesus, do what is righteous. Basta, kung gusto mong makapiling ang Panginoon, seek first the kingdom of heaven and all His righteousness, and everything will follow unto you. Review lang nga sa mga nag-attend. Pero sa mga hindi, this may be something pwedeng pag-isipan. So, seek first the kingdom of God and all His righteousness, and everything shall follow unto you. Now, tahimik yung mga nag-attend. Tahimik lang. Ano ang opposite ng righteousness? Ano ang opposite ng righteousness? Sirit na. Leftiousness. Okay? Bakit leftiousness? Taas ang kamay, lahat. Taas ang kamay, lahat. Okay? Tapos imagine nyo, meron kayong hawak na tornilyo. Pag hindi nakataas ang kamay, maluwag ang tornilyo. Okay? Taas ang kamay. Kabayan. Okay. Imagine niyo, meron kayong hawak na tornilyo. Okay? Paano mo sisikipan ang tornilyo? Pakanan. Paano mong luluwagan ang tornilyo? Pakaliwa. Kaya pala, kapag ikaw'y nangangaliwa, lumuluwag ang sarili mo sa pamilya. Amen. Halimbawa, sa trabaho, na-meet mo yung secretary. Galing ka sa field, tapos pawis na pawis ka, init-init ka, punta sa opisina, yung pagpasok mo, ang bango. Amoy Ariel. Tapos, nakilala mo siya at binigyan ka ng tubig. Ang lambing sa'yo. Pag-alis mo, pinag-isipan mo, ang ganda nun may asawa kang tao. Tapos, nakita yung pangalan niya, nag-Facebook ka, nag-friend na kayo. Isang kaliwa. Tapos noon, nag-friend kayo, sa PM o private message, niyayaya mo siya makapag-date.
At sasama siya, isa pang kaliwa. Tapos nung sumama siya, sa flat mo, inimbita mo siya, palibasa, day off ka, wala yung makasama mo, doon mo dinala sa flat mo. At may nangyari, isa pang kaliwa. At habang kumakaliwa ka, lumuluwag ka sa pamilya mo at sa Diyos. On the other hand, pagpakanan, doing what is righteous, ginagawa mo, lalo ka lumalapit sa pamilya mo, at lalo ka lumalapit sa Diyos. Kaya nga yung kasalanan sa gawa. Now, halimbawa ng kasalanan sa isip. Kasalanan sa isip. Ha? Ano? Paghusga. Ano pa? Kasalanan sa isip. Yung mali siya. Ano pa? Mami? Paghinala. Okay. Ano pa? Selos. Naku, marami dito niyan. Lagyan natin yan. Okay. Kasalanan sa gawa. O sa salita. Pagmumura. Ano pa? Panlalait. Chismis. Ang dami kaya dito niyan. Kasalanan sa gawa. Pagnanakaw. Yung maling diskarte, yung maling sa credit card, nagkabaon-baon, kasalanan din ba sa gawa yon? Oo nga, di ba? Kasi born out of selfish din yan, di ba? Okay. Marami yan. Busta kaya natin lahat. Di ba? Ano pa? Pangangaliwa. Pipigayin ko pa yan. Dami kaya. Ilalagay natin ngayon sa isang lalagyan lang na baso. Parang feeling ko kasi Mr. Bean. Kaya pala, ito yung may timang budhe. Ito yung kasalanan. At yung kasalanan, nagiging parang bulag tayo sa katotohanan ng Diyos. Kaya Jesus stressed na huwag yung tatawagin ang iba na guro. Because there's only one God who is a teacher. Huwag yung iba tatawagin ang iba na ama. Because there is only one God who is a Father. Who is the Father. Huwag yung tatawagin ang iba na advise something because there is only one God na advisor. Meaning, mali interpretation, by the way, mali interpretation ng mga born again. Kasi you call me Father Arlo, Father Troy. Sabi ng mga born again, o nakalagay dyan, huwag mong tatawagin iba na ama because meron na isang ama sa langit. Don't call others Father because there's only one Father in heaven. Sa loob ko, kung susundan ko yung argument mo, there's only one Father in heaven, don't call anybody Father because there's only one Father in heaven. Anong tawag mo sa tatay mo? Di huwag mong tawagin Father o tatay o daddy, tawagin mo by the first name. Prekepeng, pwede ho bang
Inahamon ko nga yung may argument na gano'n eh. Kung gano'n, kung gusto mo, don't call your father your tatay. Mali yung pagkaka-interpret eh. Ang sinasabi, ang perspective, there's only one God who is a teacher. Who is our teacher. There's only one God who is our Father. One God na sinasabi, one God. Hindi one Father, one teacher, hindi. One God who is our Father, one God who is our teacher. At siya lahat naman talaga, ama nating lahat. And we can call here on earth, yung mga tatay, bilang respeto, as tatay. Otherwise, mali yung pag-iisip, kasi parang kami tinitira, Father Arlo, Father Troy, o tawagin na kaming Mother Arlo, Mother Troy. Mali yung pag-iisip eh. In fact, sa pag-iisip nila, lumilitaw tuloy na parang limited yung tatay at nanay. At the same time, sa fourth commandment, respect your father and your mother. Taliwas eh. Parang taliwas, para lang kaming tirahin na don't call me Father Arlo. We are Father Arlo, we are Father Troy, kasi we are supposed to be elder ninyo sa simbahan. Kami yung elder ninyo sa simbahan. Okay? Kaya you call us Father Arlo, Father Troy, because we are the elders of the church. Okay. Now, this is sinfulness. Now, if you want peace, ang hirap magkaroon ng kapayapaan kapag ganito yung sitwasyon mo. But if you want peace, ito dapat. This is God's love. At yung pagbubukas mo na loob mo sa Diyos means humility. Kaya sabi niya, ang nagpapakababa ay tataas at itataas ay ibababa. Yung pagiging bukas niya sa pag-ibig ng Diyos, that means humility. Itong hawak kong pitsil na may tubig means God's love. At ito mangyayari kapag bukas sa loob mo sa Diyos. Tignan maigi yung alimbukay ng tubig sa ilalim ng baso. Pero this is pride. Na kahit na isang drum ng tubig, buhusan ko man siya, kung may pride, and yet with God's love, wala mangyayari. Kaya nga, ang hirap mag-reconcile ang mag-asawa kapag yung isa is so much proud. Kasi, paano siya tatanggap ng kanyang pagkakamali kung ang feeling niya, siya laging tama? Tama. Kaya nga ng iba, they reconcile because tinatanggap nila ang pagkakamali ng isa't isa. And that leads to happier marriage kasi nga, they accept each other's faults. Pero ang hirap kausap ng isang asawa na siya laging tama at ikaw laging mali. Ang hirap ng ganun. Kaya minsan, ang hirap pagsamahin silang dalawa. Kaya nga, ang hirap pagka-pride ang nasa umiiral, hindi pwede magbago. Kaya nga si Jesus talagang upset sa ating gospel today. He was so upset kasi yung kaharap niya, ang yayabang. Kuko sila ng magagandang lugar para sa kanilang uupuan, tapos kahit sa meron silang sinasabi pero hindi ginagawa, they don't walk their talk out of pride. Kaya si Jesus parang naawa sa kanila kasi kahit anong turo niya sa kanila, ayaw pumasok. Lahat ng tinuturo ni Jesus sa kanila, lahat ng binibigay ng Ama sa kanila, ayaw pumasok kasi so much pride. Patang huli, sabi ni Jesus, itong dapat gawin. Yung mga nagpapakataas ay ibababa. At yung mga nagpapakababa, isang itataas. Kaya pag nagpapakababa, you open up yourself. Number one, if you want to be humble, open up yourself. Maybe tama siya. If you want to be humble, maybe it's about time to consider, maybe mali ako.
At kapag ganun na yung pag-iisip mo, eto yung nangyayari doon sa mayroong taong nagpapakababa na kahit na pa anong klaseng pinagdaanan niya sa buhay niya, kahit na pa maraming siyang painful experiences, at kahit na pa anong klaseng dumi ang dumating sa buhay mo, sa anumang klaseng kasalanan dumating sa buhay mo, isa lang naman ang sinasabi ng ating gospel. Humility. Tanggapin lang ang pagkakamali at isipin lang na maybe tama rin yung taong kausap mo. Kapag gano'n yung pag-uusap, ito yung complete na nangyayari. And this is peace. Peace 1, peace 2, peace 3. My dear friends, maybe first time mo nandito sa Filipino Mission, hindi mo nakuha yung ibang gabi na pinagdaanan namin dito sa lugar na ito tuwing alas 8 ng gabi. But next year, if you find yourself minsan at a lost, find your time for the Filipino Mission 2012. It may not be the same Father Arlo, but I'm sure kung sino man yung 2012 preacher, baka gagamitin din ng Diyos para kayong lahat ay magkaroon ng kapayapaan. Peace be with you.